Hello you guys! Meron na naman tayong magiging reaction video at eto siya. Meron na naman tayong matututunan dito. Makinig kayo, okay? Kaya sabi ko nga, ang pag-aasawa ay isang talagang malaking proseso, okay? Kaya talagang huwag pabigla-bigla sa magiging desisyon sa buhay, okay? Eto na siya. Sabi niya, nasa abroad ako ngayon, pero hindi ko nasasabihin kung saan. 5 taon na kaming kasal ng asawa kong foreigner. Kinasal kami sa Pilipinas at pagkatapos ma-process ang papers ko, tuluyan na akong nag-migrate dito. May anak na kaming 2 years old. Hindi kami nag-live-in bago ikasal. May pagka-Maria Clara kasi ako. Gusto ko ligawan muna ako ng maayos, pati pamilya ko. Sa umpisa, swak na swak siya sa parents ko. Magalang, mabait, at maayos ang pakikitungo. Ilang buwan matapos akong mag-oo, nagpakasal agad kami. Mabilis, oo, pero masaya ako noon. Pagdating ko dito sa abroad, welcome kami sa bahay ng pamilya niya. Mabait din naman sila at tanggap ako. May sarili siyang bahay kaya hindi kami nagre-rent. Medyo kampante ako dahil maayos ang simula namin. 2 taon ang adjustment period ko sa bagong bansa, bagong kultura, bagong buhay. Eventually, naging smooth ang lahat. Siya ang nagtatrabaho, ako ang nasa bahay. Lahat ng gawain bahay, ako ang gumagawa. After 2 years, nabuntis ako. Plano ko sana magtrabaho pero naudlot dahil nag-stay ako sa bahay. Hanggang manganak. Simula noon, doon na medyo nagbago ang pakikitungo niya sa akin. May baby na kami, may aso pa. Hindi talaga may iwasan na maging makalat minsan ang bahay. Yung dati kong pulido at detalyadong paglilinis, ngayon minamadali ko na lang dahil pagod ako at kulang sa tulog. Isang beses, pag uwi niya galing trabaho, tinanong niya ako kung naglinis ako. Sinabi kong hindi pa. Tinaasan niya ako ng boses at sinabi, bakit hindi mo magawang maglinis araw-araw? Wala ka namang ginagawa. Nasa bahay ka lang. Nasaktan ako doon. Kung i-compute ang araw ko, gumigising ako 2 oras bago siya para maghanda ng baon niya. Pagkatapos, nilalakad ko ang aso. Pagbalik, magluluto ng tanghalian, mag-aalaga ng bata, maglilinis ang bahay. At hindi maliit ang bahay namin. May 2 bedrooms sa taas, may garage, may basement, malaking kusina, malaking sala, at may isa pang bedroom sa baba. Hindi yun studio type na madaling linisin araw-araw, lalo na may toddler. Simula ng mga anak ako, hindi na ako nakakatulog ng maayos. Pagod na pagod ako, physically at emotionally. Mas masakit pa naririnig ko siyang nagsabi, ganyan talaga kayong mga babae? Daming drama sa buhay. Dahil sa pagod at shock na tinaasan niya ako ng boses, umiyak ako. Hindi ako sanay sa ganoong trato. Sa totoo lang, nai-stress na ako. Pakiramdam ko, nakakulong ako. Bago pa lang ako sa bansang ito. At sa mga taon ko dito, minsan lang niya akong ilabas ng bahay. Pinagbabawalan pa niya akong magtrabaho dahil mas mabuti raw na nasa bahay lang ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pagod na ako. Nalilito at pakiramdam ko unti-unti akong nawawala sa sarili ko. Oh, grabe. O, 'di ba? Sabi ko sa inyo, ang pag-aasawa ay talagang walang kasiguraduhan na swerte ang aabutin mo or swerte ang mapipili mo. Dahil minsan yung inaakala mo na kampante ka na sa buhay mo nung dalaga ka pa, tapos biglang nag-asawa ka, yung pala gira ang papasukin mo. Sus, Ginoo, konsumisyon, matinding konsumisyon. And alam mo na sa learning process ka ng buhay mo eh. Kasi ganyan din ako nung una, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Ito ang gawin mo ha, maging matatag ka. Nandito tayo sa bansang wala tayong kakampi, kundi ang sarili lang natin, okay? Ikaw ang magiging mag-guide sa sarili mo, wala nang iba. Wala nang ibang makakatulong sa'yo, lalo na kung wala kang friends, family na malapit sa'yo. Ikaw sa sarili mo magtatayo nun para sa iyo. Ikaw sa sarili mo nun ang maglalaban nun para sa iyo, okay? Ikaw ang lalaban para sa sarili mo. Hindi ka puwedeng, papayag na lang, magsusunod-sunuran na lang sa kanya at susundin kung ano yung gusto niya, makikinig sa sasabihin niya na, "Oh, hindi ka puwedeng magtrabaho." Girl, isipin mo ang future mo. Maganda yan kasi nagmamasid ka ngayon. Nakikita mo ngayon kung ano yung mali sa buhay mo.
So, it means you are processing, okay? Pina-process mo yung sarili mo at ganyan ka mag-process. Ang kulang na lang sa'yo ay action, okay? Ang kailangan mo ay gumawa ng action para sa sarili mo. Okay, may isa kang anak, 'di ba? Pag-aralan mo kung paano ka magkakaroon ng trabaho either sa bahay or sa labas. At kung mapagdesisyonan mo yung mga oras mo kung paano mo siya hahatiin, okay? Kung may mga trabaho na ngayon na puwedeng gawin online, yun magtrabaho ka, mag-apply ka, para maalagaan mo pa rin yung baby mo at ito ha, mag-open ka ng sarili mong pera. Magbukas ka ng sarili mong bangko, sarili mo, okay? Para sa iyong future. Dahil ngayon pa lang ay hindi ka na niya binibigyan ng pera, hindi ka niya binabayaran. So, you're looking at your future, walang mangyayari sa'yo sa future mo. Mahihirapan ka pa rin sa buhay mo, mahihirapan ka pa rin sa pera, okey? Pera pa rin ang magiging problema mo pagdating ng panahon. Swerte mo kung bigyan ka niya ng pera pagdating ng panahon kung sa'yo ang mapunta ang kung ano man yung binubuo niya sa sarili niya, okey? Kasi merong mga lalaki na, hindi mo alam. Hindi ko alam kung may asawa 'yan na unang asawa ano, baka mamaya ay may unang asawa din siya at matagal silang nagsama nung asawa niya, nung una niyang asawa. Siyempre kung matagal silang nagsama, eh, dun mapupunta yung halos kalahati ng kanyang retirement at kalahati ng pensyon. So, mas mahirap din yon, okey? Kaya ikaw dapat mag-build up ka, pero kung wala naman at wala ngang asawa, unang asawa sa una, pero hindi ka naman binibigyan ng pera, so ganun din. Maganda 'yan, nakikita mo na, kinukuwenta mo yung mga araw mo, kung ano mga nagagawa mo. Isipin mo ha, pagdating ng panahon, 'pag mangailangan ka, kailangan mo ng pera, saan ka kukuha, 'di ba? Siguro naman may pangangailangan ka para sa sarili mo, gusto mong bilhin, hindi rin niya siguro binibigay, 'di ba? Kaya dapat mag-isip-isip ka na, okey? Kung halimbawang wala kang mahanap na trabaho, halimbawa sa bahay, ay gawin mo magdesisyon mo magtrabaho ka pa rin sa labas. Kung ayaw niya, maging matapang ka, panindigan mo ang sarili mo. Hindi puwedeng papayag ka na, ayaw niya akong pagtrabahuhin girl, yung future mo nakasalalay diyan, okey? Kaya magtrabaho ka, ang gawin mo maghanap-hanap ka ng mga kung maliit pa yung anak mo, maghanap-hanap ka ng mga childcare. Maganda 'pag napasok na siya, eh, isabay mo siya sa pag-aaral niya at pagtatrabaho mo. Kasi marami ka namang makukuhang trabaho na kasabay yung oras mo is i-match mo doon sa oras ng bata. Kung, halimbawang napasok na siya sa school, ilang taon na ba, 2 years old pa daw, eh. Okey, maliit pa, so meron pang 3 years old bago mag-kindergarten. Oh God, maano pa yung iintayin mo, medyo mahaba-haba pang panahon, 3 years. Kung meron kang magagawa ng mga yun nga, sabi ko nga trabaho na sa bahay, marami maghanap-hanap ka, online mag-research ka, yun may makukuha kang trabaho online. Kahit magsimula ka muna sa pagba-vlogging, okey, para kahit papaano'y kumita ka, kahit papaano malay mo kumita ka right away, then maganda. Pero ang pagba-vlogging kasi is medyo ano pa rin, mamumuhunan ka muna ng maraming mga taon bago ka kumita ng pera, depending kung gaano magbo-boom yung iyong channel, okay? Kung hindi at mahirap pa rin talaga, ang gawin mo maghanap ka ng pagkakakitaan. Mag-alaga ka ng bata ng iba or maglinis ka ng bahay ng iba, 'yun ang gawin mo, 'yun. Kung hindi pa rin siya pumayag at huwag kang matatakot, kailangan tatagan mo ang sarili mo, okay? Huwag kang matakot 'pag sinabi niya, "Hindi ka puwedeng magtrabaho." Bakit, anong gagawin niya sa'yo, sasaktan ka niya? Okay, kapag sinabi niya na, "Hindi ka puwedeng magtrabaho." Tanungin mo ang sarili mo, anong magagawa niya kung magtrabaho ka? Sige, simulan mong magtrabaho. Tatakutin ka niya na halimbawa, sino mag-aalaga ng anak mo? Saan ka kukuha ng pangbabayad? Tatagan mo ang sarili mo, okay? Sabi ko nga, maghanap ka ng mga childcare na mura. May makukuha kang mura na childcare kasi gano'n ang ginawa ko. Ang ginawa ko noon, itinaon ko ang pag-aaral ng anak ko sa pagtatrabaho ko, okay? Naghanap-hanap ako ng mga murang childcare. Naghanap-hanap din ako ng mga yung kakilala, kaibigan na puwedeng mag-alaga sa anak ko kung halimbawang ako ay hindi pa makauwi agad sa tamang panahon, yun, sa tamang oras. Kinakausap ko yung kaibigan ko na kung puwede lang, eh, kung puwede alagaan niya yung anak ko, ganyan. Pero saglit lang, gano'n. Pero hindi ko naman anong tawag dito, yung kinailangan na araw-arawin yung pagpapaalaga sa kaibigan ko kasi nga isinabay ko yung pag-aaral ng anak ko
sa pagtatrabaho ko. Yun, talagang pinag-aralan ko yung oras ko, isinulat ko yung oras ko at oras niya sa school. Yun, talagang, ano ko yan, minultiply ko't dinivide kumbaga. Pinag-aralan ko, sabi ko nga. Talagang nagkaroon ako ng ano sa sarili ko, ng disiplina. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong magkaroon ng sarili kong pera. Kailangan kong kumita ng sarili kong pera. Although nagkakapera naman talaga ako, binibigyan ako ng pera, pero para sa akin, alam mo yun, may nawawala sa sarili ko. Pakiramdam ko hindi sapat. Yun, kahit kung tutuusin, sapat na yun sa akin, yung perang binibigay sa akin. Pero sabi ko sa sarili ko, gusto kong magkaroon din ng para sa akin. Dahil hindi mo masasabi minsan ang kapalaran kung halimbawa, basta maraming mga naririnig kagaya niyan, kung ganyan ang mapunta sa akin, Diyos ko, hindi ko rin kakayanin yan. Kaya tatagan mo ang loob mo, okey? Sabi ko nga, halimbawa sabihin niya, pigilan ka niya, 'di ba, at sabi niya, "Ay, hindi ka puwedeng mag-alaga ng bata ng iba dahil maraming ganito, ganyan, maraming, batas, ganito, ganyan." Girl, huwag kang matakot. Gawin mo kung ano yung kinakailangan mo para magkaroon ka ng sarili mong pera. Dahil ang pagkakaroon ng sarili mong pera ay pagkakaroon ng sarili mong kalayaan, okey? Dahil sabi ko sa inyo, kapag ganyan ang buhay mo na wala kang sariling pera at ganyan yung asawa mo, mawawalan ka ng kalayaan sa sarili mo. Mawawalan ka ng sarili mong, desisyon sa buhay, okey? Mawawalan ka ng sarili mong paninindigan para sa sarili mo, okey? Kaya napakahalaga na meron kang sarili mong pera, okey? Dahil 'yan ang magiging seguridad mo at magiging kalayaan mo, okey? So 'yan, 'yan ang gawin mo, maghanap-hanap ka ng paraan at sabi ko nga, tatagan mo, maging matapang ka. Huwag kang magpapatalo sa kanya, kailangan ay matatag ka. Dahil sabi ko nga sa iyo, ikaw sa sarili mo maglalaban para sa sarili mo. Dahil kung walang magtatayo para sa sarili mo, sino ang magtatayo para sa'yo? Ikaw, okey? Kaya sa mga bansa na, wala tayong kamag-anak, wala tayong kapatid, wala tayong, matatakbuhan, sarili natin yung ating bi-build up, okey? So yun ang buuin mo. Sabi ko mahirap sa simula, pero makakaya mo rin yan pagdating ng panahon at malalampasan mo rin yan, okey? So hanggang sa muli, bye.